Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Pablo sa Derbe at Listra at may isang alagad doon na ang pangalay Timoteo, anak ng isang mananampalatayang Hudya at ng isang Griego. Pinatunayan ng mga kapatid sa Listra at sa Ikonyo na mabuting tao si Timoteo. Ibig isama ni na Pablo si Timoteo, kaya't tinuli niya ito sapagkat alam ng lahat ng Hudyo sa lungsod na iyon na Griego ang kaniyang ama. Sa bawat lungsod na kanilang dinalaw ay ipinaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at matatanda sa Jerusalem at iniutos na sundin iyon. Kaya't tumibay sa pananampalataya ang mga kaanib ng bawat simbahan at dumarami ang bilang ng mga alagad araw-araw. Naglakbay sina Pablo sa lupain ng Frigia at Galacia sapagkat sinansala sila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asya. Pagdating sa hangganan ng Misiya, ibig sana nilang pumasok sa Bitinya, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya't bumagta sila ng Misiya at nagtungo sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. May isang lalaking taga-Macedonia nakatayo at namamanhik sa kanya. Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitaing ito, gumayak kami agad sapagkat natanto namin kami tumatawag sa Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kwento ngayon ng Acts of the Apostles ay nakafocus na kay Pablo. Naghiwalay na ng daan si Bernabe at si Pablo. Binalikan ni Bernabe ang mga communities na tinatag nila sa isla ng Creta, ng Cipro, at si Pablo naman ay gumawa ng land travel na dinadalaw ang mga communities sa lungsod ng Derbe, Listra at Iconio. Hindi lang nagtatag ng mga community si Pablo. Fina-follow up din niya ang mga communities na ito. Kaya kanyang dinadalaw, kinakamusta at mas lalong pinapalalim ang kanilang pananampalataya. Ibinalita din niya sa kanila ang naging desisyon ng mga apostol tungkol sa mga hindi Hudyo o mga Hintil. Doon sa Listra, nakilala niya si Timoteo, isang kabataan na inirekomenda sa kanya ng mga tao. Ang nanay niya ay Hudyo, pero ang tatay niya ay Griego. Maganda ang kanyang kaalaman tungkol sa Biblia, malalim ito. Dahil sa may dugo naman siyang Hudyo, tinuli siya ni Pablo para wala nang masabi ang mga Hudyo tungkol sa kanya. Mula noon, naging kasama na siya ni Pablo at pagkalipas ng ilang taon, pinagkatiwala sa kanya ang pamumuno sa simbahan sa Efeso. Sumulat si Pablo kay ni Timoteo ng 2 beses noong nabilanggo si Pablo at namamahala na si Timoteo sa simbahan ng Efeso.
Nakasama sa Biblia ang dalawang liham na ito ni Pablo kay Timoteo. Sa kanilang paglalakbay, ginagabayan sila ng Espiritu Santo. Sinasabi ng Espiritu kung saan sila pupunta. Pinagbabawalan sila ng Espiritu na pumunta sa probinsya ng Asia. Pinagbawalan din sila na tumawid sa Bithynia, kaya dumaan na lang sila sa probinsya ng Mysia at pumunta sa lungsod ng Troas. Doon nagkaroon si Pablo ng pangitain ng isang lalaki na hinihikayat siyang pumunta sa Macedonia. Kaya agad tumawid sila ng dagat papunta na sa Macedonia. Iniwan na nila ang kontinent ng Asia at pumunta na sila sa kontinent ng Europe. Ang Macedonia ay nasa Europa na. Makikita natin dito na ang paglawak ng simbahan ay ayon sa plano ng Diyos. Ang Holy Spirit ang nagbibigay ng direksyon kung saan sila pupunta. May mga pangitain na gumagabay sa kanila. Talagang ang pagmimisyon ay gawain ng Espiritu Santo. Ang misyonero ay nagpapagabay lang sa banal na Espiritu kung saan at kung ano ang gagawin nila. Nangyayari din ito ngayon. Noong si Jesus ay kasama pa natin, nakita niya ang maraming aanihin sa ubasan ng Panginoon. Malaki ang trabaho, ang daming kailangang abutin. Kaya ang sabi niya sa kanyang mga alagad, na magdasal kayo upang magpadala ang may-ari ng marami pang mang-aani. Ang Diyos ang may control sa pagmimisyon. Ito'y nagbibigay sa atin ng confidence. Maaabot natin ang lahat. Ang Diyos ang nagbibigay ng direksyon. Ang kailangan lang na maging available tayo at pumunta tayo kung saan tayo pinadadala. Bigyan po ninyo kami, Panginoon, ng kabukasan sa paggabay ng Espiritu Santo tulad ng kabukasan at pagiging masunurin ni Pablo. Naniniwala po kami na ang pagmimisyon ay gawain ng Banal na Espiritu. Siya ang may game plan. Makinig lamang kami sa Kanya sa pamamagitan ng discernment process na siyang panawagan ng synodality sa aming panahon ngayon. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.